Nasa linya na po natin ngayon, kasama na rin po natin via Zoom, ang Executive Director po ng Union of Legitimate Service Cooperative, parang kulang ng isang C. Kasi ULSCC. Tama ba? Union of Legitimate Service Cooperative. Kung ano man yung say, bahala na. Sina magdugtong. Executive Director Ver Hilario, sir. Magandang umaga po at welcome po sa inyong kooperatiba. Good morning, good morning. Bali, ang buong pangalan ay Union of Legitimate Service Contracting Cooperatives. Yun, nawala yung contracting. O, kasi hindi ba kayo nagkaroon ng problema dyan? Kasi nung una parang naalala ko na interview namin si Asiklak. Mukhang nagka-problema sa DOLE dahil napagkamalan kayo mga kontraktor. Kaya hinahanapan kayo sa construction. Hinahanapan kayo ng pick-up license. Pero naayos naman na daw. Ano yan, medyo ibang issue kasi hindi kami binibigyan ng pick-up dati ng license kasi iniisip contractor kami. Hindi naman kami contractor, nagpo-provide lang kami ng tao sa mga construction companies. Sir, so please tell us, ano naman itong kanina, yung Union of Metro Manila Cooperatives ay Metro, of course, dito rin sa Metro Manila. Pero yung Union of Legitimate Service Contracting Cooperative, ano naman po ito? What's the difference between the UMMC? Okay, yung Union of Legitimate Service Contracting Cooperatives or ULSCC, ang miyembro nito, yung mga cooperatives na engaged sa labor service. Mm-hmm. So, itong pag sinabi nating labor service, ito yung mga nagdi-deploy ng mga members nila o workers nila doon sa ibang kumpanya. Okay. So, hindi dito kasama yung mga credit cooperatives, yung iba-ibang cooperatives, puro labor service lang ito. Mm-hmm. At ang operation ito is nationwide. So, yung membership namin, hindi lang dito sa Manila o sa NCR, meron kami sa Mindanao, meron kaming nagkaroon din kami sa Visayas. So, nationwide ang operation at ang miyembro namin, secondary kami, mga cooperatives din. Ayun. So, bali, doon sa press conference kahapon, nabanggit na the CDA ay lumapit po sa inyo para mapag-usapan nga itong kanilang plano na itong cooperative job fair. Mukhang nanganganay ang CDA dito sa ganitong proyekto dahil first time daw po nila itong gagawin. So, kumusta naman po yung ugnayan ng CDA at saka ng ULSCC in regards to this coming cooperatives job fair na bahagi po nitong ating Cooperative Month celebration? Actually, pangalawa na to, no? Nung una nilang ginawa yan, May 1, Labor Day, doon sa Quezon City Hall, ang mga nag-participate doon, puro taga ULSCC. Okay. So, this time, itong second event, open na to, hindi lang sa ULSCC, open na rin to sa lahat. Pero yung May 1, parang yun yung naging doon nanganay ng husto kasi first time ginawa. Ngayon, kasama na yung iba, pero between CDA and ULSCC, madalas kaming mag-partner sa mga projects kasi yung ULSCC is the only union of the labor service cooperatives. So walang ibang union, as far as I know, walang ibang union ng labor service cooperatives except ULSCC. So yung ibang projects and mostly kaya kami nagkakaroon ng strong partnership kasi isa sa advocacy ng ULSCC is yung legal compliance. Alam niyo, maraming labor service, nagka-problema rin ito before. Marami kasi na hindi tama ang practice. We put up this organization to encourage everybody to understand what the law requires and what they should do to be compliant para hindi sila mamroblema. So nag-ano kami ng forum, pupunta kami sa ibang lugar para ipaliwanag sa kanila ano requirement ng DOLE, ano requirement ng BIR, ng CDA
para hindi sila, kasi pag malaki ka na, bigla kang masasara, nakakalungkot yun. Mm. So mga bata pa sila, o kaya hindi pa bumabangon yung malaking problema, ina-advise na namin para makorek na nila. Yun yung ano. Kaya yung CDA naman, they also want to improve yung performance at saka yung operation ng mga cooperatives. Doon kami nagtutulungan. Doon kami nagko-collaborate. Tapos, among other things, yung pagka mayroong mga ganyang job fair, kami yung kinakausap din nila. Ba't nagfo-fall sa ganong sitwasyon na dumarating sa punto na nagkakaproblema itong labor service cooperative where in fact since the beginning of the creation of a particular service cooperative dapat alam na nila kung ano yung kanilang mga requirements na dapat ihanda at mga prerequisites na kailangan nilang gawin, hindi po baga? Ganito kasi, let's go back a little bit sa history. Apo. Nung unang pumasok ang labor service ang cooperative sa labor service, ang inintroduce, ang naging konsepto, itong mga miyembro, hindi ito empleyado. Okay. Ano lang sila, miyembro lang sila na dinideploy. So, yung sweldo, ang tinatawag nila, hindi salary, kundi share in surplus. Mhm. Unfortunately, maraming gumaya sa modelo na ganito. Mhm. So, of course, hindi po pwede kasi employer ka eh. Hindi pwedeng walang employer yung tao Mhm. na nagtatrabaho. You must recognize that there is an employer and the employer is the cooperative. Mhm. Maski na naka-deploy siya sa ibang kumpanya, employer ka pa rin. So nagkaroon ng kasuhan yan, nakarating sa Supreme Court, dineclare ng Supreme Court na ang employer is the cooperative. Unfortunately, na dumami yan, and yun ang naging marka sa cooperatives na hindi kayo sumusunod sa batas, kaya yun ang naging image. Now, marami pa rin na ganyan ang nasa isipan until lately. Until siguro ngayon wala na. Kasi naghigpit ang DOLE na hindi ka pwede mag-operate nang wala kang registration, and doon sa registration, you agree that you are the employer. So, dapat bayaran mo lahat ng dapat bayaran sa employee bilang employer. So, nawala na yung ganong practice. Kaya lang, from there, maraming hindi nakakaintindi doon. Nagpatuloy sila, hindi nila masyadong naintindihan. They corrected the practice but they still lack full understanding. Yun nga kami, doon nga kami umasok na kailangan merong mag-advocate, mag-educate para maitama lahat noong maayos yung paningin din noong mga regulators sa cooperatives. Pero at least ay unti-unti na hong natututo, ano? Yun ang maganda ron eh. Nakakatayo na tayo doon sa nakakabiyahe na tayo doon sa tamang daan. 'Di ba? We can reach our goals on the right track nga. So balikan ko lang po yung ating isasagawang cooperative job fair kasi so pangalawa na pala ito. Bakit parang naninibago pa rin si Ma'am Asiko? Siguro dahil ito ho ay isang job fair na talagang solo ng CDA at mega job fair pang maituturing dahil yung May 1 kasi DOLE yun eh. Hindi naman CDA ang nag-facilitate nun, hindi po baga? Peso. Partnership din nila yon. CDA din ang nag-initiate. Kaya nga puro cooperatives lang ang roon. Ganun. Ang kasama sa May 1. Hindi sa ito yung May 1 na talagang job fair ng DOLE. CDA pala, CDA din pala yun. Kasi Isa ito sa eh. sa mga job fairs nila. Actually, marami silang kinonduct. Pero yung ginawa namin sa Quezon City, yun yung first na puro cooperatives lang. Puro cooperatives. So, ngayon, ano naman ho ang setup natin ngayong October 16? This one is bigger. Puro cooperatives pa rin ito. Joint project pa rin ito ng DOLE at saka ng CDA with ULSCC participation. Puro cooperatives pa rin. Ang difference is mas malaki ito at hindi ito limitado sa ULSCC. Kasama na yung ibang cooperatives na nasa labor service. Kasi maraming labor service cooperatives na hindi namin miyembro. Bakit nagkaganon?
Ma- s- Pwede pala yun. Hindi pala mandatory na dapat miyembro ka ng union. Hindi naman. Hindi na Okay. voluntary pa rin yung pagiging miyembro. Mm. So at least, so sa parte ng ULSCC, ilan ang inyong mga employer cooperatives na dadalo? Karamihan kasi nandito sa Metro Manila, siguro mga 10 to 12 ang aming cooperatives na magpa-participate. Dito sa Metro Manila Merong isang magpa-participate from Mindanao. na ULSCC din. ULSCC member din yan. Abay, tignan mo nga. Parang ang layo naman nun, masyado. Pero siyempre, oo. Pero siya sa Manila. Pero Mindanao. Okay. So, plus, yung so mas marami yung mga non-ULSCC members. Kasi kung 11 yung Metro Manila, ang sinasabi ni Asik Peradillo kahapon, ni Asik Lac, mahigit 50 ang ating mga cooperative employers. So, ano ang mga trabaho na iaalok natin? Marami po. Meron dyan sa manufacturing, meron sa food and beverages, meron sa logistics, yung mga nagdi-deliver ng goods, meron din sa mga cold storage, meron sa construction, halos lahat ng mga industry na labor intensive. Yan ang karamihan. Kaya sabi nyo nga, kahit sa parte ng Pilipinas, nandun kayo. Opo. So, bawat aspeto, bawat sektor, meron kayong miyembro at nadideploy ng mga tao. Opo. Okay. Well, General, Chairman, baka meron kang gustong itanong kay Executive Director Hilario, sir. Hello, sir. Magandang umaga po. At maganda tong inyong project kasi parang dito sa inyong activity on October 16, yung mga labor service na mga cooperative ay magtitipon-tipon at sila ay, kung tama yung pagkakaintindi ko, ay sila ay magbubukas ng oportunidad doon sa mga kabayan natin na gustong magtrabaho kasi itong mga labor service cooperative nito ay meron po kayong mga contact na mga company na doon nyo i-deploy yung mga marirecruit nyo dito sa October 16. Tama po ba yan, sir, yung pagkakaintindi ko, sir? Apo, tama po yun. Merong mga kliyente na mga companies na naghahanap ng workers, doon namin sila i-deploy. So, yung mga papasok po dito, since sila po ay magiging miyembro ng isang labor service cooperative, ang plano ba sa kanila is once na sila ay maging miyembro nitong labor service cooperative ay magiging regular member na sila nitong kooperatiba na ito na nag-provide ng labor service. Tama po ba 'yon? Apo, bali yung labor service cooperatives, walang pagkakaiba yan doon sa ordinaryong kumpanya, no? So in other words, we're just following the same labor code. So pagkatapos ng kanilang probationary, kung ilang buwan yung probationary nila, magiging regular sila sa cooperative. Magkakaroon sila ng security of tenure, ay re-recognize lahat yung rights nila as an employee. Pero doon sa tinatawag na yung mga company na in charge ho doon sa placement, 'di ba? Yung ang dami yung mga labor mga placement companies. Ang problema lang ang kagandahan nitong kooperatiba is yung mga trabahador ang may-ari ng company, samantalang doon po sa mga pribadong mga placement labor companies, ang may-ari noon ay isang kapitalista. Tama po ba 'yon, sir? Apo. So kaya mas maganda na sila ay pwedeng mag-join dito sa gagawin na October 16 kasi aside doon sa magkakaroon sila ng trabaho, aside ho doon sa opportunity na yon ay magkakaroon din pa rin sila ng oportunidad na maging may-ari sila nung kumpanya, nung kooperatiba na nagpo-provide ng labor service. Tama, sir, ano? Tama po yun. Ngayon,
paliwanag ko lang, dahil doon sa nature ng cooperative, alam natin, ganito ang nature ng cooperative. Yung kikitain yan, i-distribute sa mga tao. Mhm. Ngayon, dahil yan, yung cooperative, hindi niya tinitipid yung mga tao. Halimbawa, may kailangan bayarang statutory benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. O kaya may dapat bayarang separation pay. Hindi yan titipirin ng cooperative. Bakit? Kasi at the end of the year, pag kumita yan, i-distribute mo rin naman sa kanila eh. Unlike kung halimbawa kapitalista ako at medyo gusto kong kumita ng mas malaki, pwede kong gawin yon. Kasi hindi naman sila kamay-ari. Hindi naman sila kikita. Kumbaga, pwede kong solohin yung kita. Merong mga nasa labor service na pagka kinakapos sa pera, hindi binabayaran yung statutory benefits. Hindi namin ginagawa sa kooperatiba yon. Kasi, bakit namin gagawin yon? Yun naman kikitain ng kooperatiba, ibibalik din naman sa mga tao. So, there's Aha. So, pagdating po doon sa obligation pala sa mga nagtatrabaho, maging ikaw ay pribado or kooperatiba, yung mga retirement obligation po ay ganun din ho. Kumbaga, yan ay pinagbibigyan nyo rin ho ng tuon yan, sir, ano? Tama? yes. Oo. Kasi sa employees' rights. Aha. So, tanong ko lang, sir, paano ang ginagawa ngayon nitong mga kooperatiba na nasa labor service, itong mga labor service cooperatives nito para masiguro ho na yung retirement ko ho, na bilang isang trabahador ng isang company ay may ipoprovide ng cooperative. Doon ho ba sa income ho ng isang labor service cooperative ay mayroon bang batas ho nagsasabi na portion of that income should be a portion ho or allocated para sa tinatawag po nilang retirement na mga benepisyo, Sir Abrahil? Wala ito doon sa cooperative, pero nandoon ito sa DOLE. Requirement ito na. So, dahil regulated ka ng DOLE, dapat mag-provide ka ng provision para dyan. Ngayon, ito yung tinuturo namin sa mga miyembro namin. Marami kasing kooperatiba na hindi nagpo-provide ng provision para sa separation pay. Ngayon, ang nangyayari, kung hindi sila mag-provide, lahat noong sumobra sa kanila, magiging kita nila yan. I-distribute ngayon nila yan as dividend. So, ginawa nilang dividend, pero hindi nila alam, meron silang legal obligation na naiipon. Kasi palaki ng palaki yan habang tumatagal yung empleyado. Dapat, ang gagawin, bago ka mag-declare ng dividend, maglagay ka ng provision as an expense payables to the employees, yung separation pay niya. Pag hindi mo ginawa yon at dumating yung punto na kailangan mong magbayad, wala kang mahuhugot. Kamukha nung nangyari ng pandemic. All of a sudden, maraming nagsarang kumpanya. Yung pinagde-deployan mo, wala na. Hindi na nag-ooperate. So, nakailang taon na sa'yo yung tao. Kailangan mo na ngayon siyang i-separate. Kailangan mo siyang bayaran ng separation pay. Wala ka. I-declare mo lahat na dividend ng mga nakaraang taon. Saan ka kukuha? So, dapat yan, as you do your accounting during the year, pagdating sa dulo, nakasama siya as an expense, hindi mo siya ipapasok as surplus para ma-declare na dividend. Kung hindi, mamumroblema ka. So, ang ibig sabihin pala nun, sir, ay bago ka mag-declare ng net na income mo, dapat na i-consider mo na yung mga payables mo para doon sa separation pay at saka mga future na obligation mo doon sa empleyado. Tama, sir, ano? Parang gano'n mag-declare. So, para responsible employer yung cooperative. Oho. So, sir, napakadami pa sana mga pag-uusapan but tayo po ay inabot na ho ng oras sa ating palatuntunan. Maraming salamat, sir, sa inyong pagsama sa programa namin and baka pwede rin namin kayo maimbitahan doon sa DWIC sa programa namin mamayang gabi. At ito yung pag-uusapan namin kasi very interesting ho. Ngayon lang namin nalaman na GM na mayroon palang kooperatiba na involved sa deployment ng mga trabahador sa pag-provide ng service, labor service. So, sir, maraming salamat po ha at see you next time ho. See you next time. And thank you for the opportunity to have a discussion with us. Thank you. Maraming salamat po.
Si Executive Director Vergel Hilario ng United Union of Legitimate Service Contracting Cooperative o ULSCC. Ang atin pong nakapanayam. At kanina si Ma'am Sheila Fernandez ng Union of Metro Manila Cooperatives. So yung palang UMMC ay halo-halong mga kooperatiba yon. Hindi lamang hindi exclusive sa labor service. Ito naman ay labor service cooperative. Anyway, sir, maraming salamat at wala na talaga tayong oras. Paalam na tayo. Thank you very much, GM. At talagang nakikita natin na itong ating programa ngayon ay nagsisilbing kumbaga information infrastructure para sa ating mga kooperatiba para lumawak ang kanilang kaalaman at makita nila na mayroong magandang hinaharap sa mundo ng kooperatiba. Mga kaibigan, ito po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ako naman po si Ronnie Ramos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa ating pang-Huwebes na episode ng Ang Inyong Kooperatiba. Okay, mag-alala. Bukas, babalik po ang inyong mga lingkod. Samantala, paalam ho muna kami. Bye!